Bisita po tayo si Attorney Cristina Conti, ICC, Assistant to Counsel at Mm. abogado ng mga pamilya na mga biktima ng extrajudicial killings o EJK. Attorney Conti, magandang umaga po. Good morning Magandang po. umaga, Igan and Connie. Opo. Mm. Anong epekto Mm. ditong pagkaka-DQ, Disqualified. disqualify nitong si dating Chief Oh, Prosecutor Karim Khan. Khan. Oo. Dito sa pag-usad ng kaso ni Pangulong Duterte po. Sa pag-usad ng kaso mismo, tingin namin maliit na lang yung epekto nito dahil Opo. wala na namang ginagawa sa ngayon. Si Okay. Karim Khan dun sa kaso. Kung matatandaan natin, may pumutok na issue tungkol dun sa sexual harassment, sexual abuse ba? At nag-voluntary leave ito. Kaya May pa lang naipasa na yung lead nung prosecution kay Ma'am Mangiae Niang. Mhm. Kaya ang in charge na sa ngayon, ang nag-submit na ng dokumento, ang bumuo na ng document containing the charges ay itong hindi naman bagong team, pero kumbaga yung team ni Mangiae Niang. Pero, so, ibig sabihin, walang effect at all kung sakasakali dun sa Matagal nang merits wala of si the Khan. case. Oo. Oo. Well, Pero, of course, oo. Go in a ahead. sense, this is the prosecutor. Opo. Nung hearing, siya yung nagsalita. Opo. Nakita natin yan. Ngayon, kung sakasakali, hindi na natin siya makikita ulit sa mga potentially future hearings ni Duterte. Oho. And in-note ko lang, ano pa lang to, rumored decision. Hindi pa pinapublic ng ICC. Ganun po ba? Ganun ba? Parang Reuters ba ang naglabas? Or some foreign, Oo, Reuters naman sinabi naman nila na in a decision yet to be disclosed. Pero talaga namang due na pagpasyahan ito. Opo. Pero So kailan na yung pagbasa nung sakdal ni dating Pangulong Duterte? Dahil panayang may mga apila o motion o eto na yung kanyang interim release ay na-reject na. So fit na po ba siya na humarap sa paglilitis? Okay. Ito, independent naman yan. Labas dito sa issue ni Karim Khan. Opo. Itong determination ng kanyang fitness to stand trial ay sa kasalukuyan nandun sa process ng determination ng experts. Sino ang experts na titingin dun sa mga exam niya? Ang medyo iniisip ko lang, baka mamaya magpaulit ng exam. Kasi na CT scan na yan, na MRI na yan. Tapos may tumingin na psychiatrist. Oo. Baka biglang sabi, hindi, ulitin natin lahat ng exam. Baka medyo tumagal ng konti. Pero sa inaasahan namin, anytime within the next year, siguro naman hindi na ipagpapaliban sa isang taon yung confirmation of charges hearing kung okay naman siya. Oo. Pero sa sitwasyon ngayon, kasi October na, susunod na yan, November, may recess yung court, there is a very slim chance, very, very slim, that the confirmation of charges hearing will proceed in November, Okay. probably early December. Pero yung most realistic would be 2026 na. Mag-iisang taon na siya Oo. dyan. Pero yung pong pagkakaroon po ng testigo rin through GARMA, paano ho ito makakatulong ngayon in terms of yung sabi nga ni Senator Trillanes, malaking bagay kasi siya yung parang nag-confirm dun sa pagbuo po nitong pagpapatay sa on a national level. Ano ho ang reaksyon ng mga pamilya naman tungkol po dyan? Ako, abang na abang sila kay GARMA kasi ito yung nakita namin sa Quadcom hearings. Opo. Kaharap-harap pa nga yung mga mismong biktima doon sa Cebu, kung saan naging chief si GARMA. Ang alam ko, nag-sorry nga si GARMA na although parang ang siste sa unintended consequences ng ginawa nila. At nung Quadcom hearing din, sinasabi niya na ako narinig ko lang naman na magmi-meeting daw, pinaghanap nga ako ng tao na pwede daw pagkatiwalaan tungkol dun sa pera. Kaya yung pagkabit niya dun sa DDS style killings, so Davao style killings, dun sa ginawang nationwide. Kaya nga naghanap ng tao para gawing nationwide yung reward system. Siya ang so far narinig nating nagsabi niyan. Crucial yan dahil sa mukhang yung mga nag-public na witnesses mas DDS sila, mas Davao killings kaysa sa
presidential time killings. Mm. At si Garma na isang pulis or in fact naging chief ng pulis ng Cebu ay pwedeng magsabi kung papaano nga ba nangyari ito from 2016 onwards until at the most 2019. So paano ho ba 'yun? Please excuse my ignorance ano for yung mga ganito pong klase ng hearing. Is it like yung parang mga korte natin dito, 'di ba, na magkakaharap yung sakdal at saka yung inaakusahan sa mismong court. Ganon din ho kung sakasakaling payagan po si dating Pangulong Rodrigo Duterte na maging sakdal po talaga doon at makakaharap niya itong si Garma. Ganon po ba 'yon? Kung sakasakali, opo, yung itsura naman Magkakaharap-harap diyan, sila. oo, yung itsura naman diyan parang katulad lang din sa'tin kaya lang Mm. medyo mas polite. Hmm. Yung sistema kasi nila, Mm. ah, kumbaga mix yan ng lahat ng sistema sa buong mundo. Tapos may premium sila dun sa proteksyon ng mga karapatan, pati nung akusado. Mm. Kaya wala diyang kumbaga fireworks, explosives Opo. na, did you or did you not, gano'n. Hmm. Wala nga, hindi nga cross-examination yung term nila, eh. Opo. Mas ang term nila is questioning the witness. Kumbaga, hindi yung cross-examination na parang iipitin at iipitin mo. They are inquisitorial, meaning gusto nilang malaman kung anong totoo. Mm. Mahaba ang proseso. Kaya ang nakita naman natin nung nakaraan, naka-livestream ano. Kaya ganun din, mahaba ang mangyayaring kaganapan. At siguro yung kaibahan lang, doon, pag sinabing ito ang schedule, ito lang ang schedule sa buong araw. Hmm. Kaya from 9 o'clock to about 4 p.m., Hmm. tuloy-tuloy yung hearing. Well, may breaks. Generally, they divide it into 3. May morning session, may early afternoon session, tapos may late afternoon session. Mm. So, kumbaga medyo makatao naman, hindi yung tuloy-tuloy na kuda kayo ng kuda. Pero kung tapatan, oo eh. Meron lang guidelines na kung sakaling ayaw nyo or tingin nyo may makakasama either sa akusado o kaya doon sa witness, ang magharap ng face-to-face, Hmm. pwedeng Please i-request? pwedeng i-request na Oh. pwede bang online. Hmm. Nasa kabilang kwarto ako. Nandito lang naman sa malapit pero nasa kabilang kwarto. Tapos i-zoom in yung video ko sa kabilang room, Mm. real time. Hmm. Pwede din bang pixelated. Aha. Kumbaga parang Oo, may oo. tabing Oo, yung oo. mukha. Puwede pala Parang 'yun. Kasi blurred. kunyari, biktima na ayaw magpakilala or Aha. ayaw makilala, Hmm. pwede ding ang pagkilala sa'yo ay witness Mhm. 001-P, ganyan, kasi prosecution witness. Pwede rin na bihira pero written interrogatories o kaya sulat na lamang Mhm. imbis na harap-harapan. Pero ang importante, karapatan nung akusado at karapatan nung biktima o kaya ng witness, ma-observe. Mhm. Okay. Nakapanayam namin si Senador Antonio Trillanes, binabagit niya na papalabas na raw yung warrant of arrest laban kina Senador Bato de la Rosa, Bongo at Albayalde. Ano bang balita mo, Atty. Conti? Mga ano daw yun, next year yata, mga Mga next January at year. least. Nakikibalita din ako dahil para sa amin, sa Oo. bahagi ng biktima, hindi naman kami sasabihan. Sabi nga, Mm. kami na rin nag-ano, bakit nga, ano nga bang role natin dyan Oo. kapag hulihan na? Mm. Ang kailangang humuli ay pulis Pilipinas. Pwedeng katulungin yung Interpol Interpol. na laging kiniklaim ng Philippine government. Kung ano't ano man, pulis ang kailangang humuli at usapin ito ng, sabi namin ng options. Gusto nyo ba na public yung pagkaka-announce ng warrant pero walang mahuhuli? Katulad Oo. ng kay Netanyahu at saka kay Putin. Oo. O 'di ba, presidente ng Russia. Or secret pero ma-e-enforce. Okay. Siyempre Mhm. doon na kami sa secret basta matutuloy. Oo. Mahuhuli. Pero ayun nga po, meron din binabanggit po si Senator Bato de la Rosa, 'di ba? Na parang protection na makukuha niya bilang senador kung nasa premises siya ng Senado. Siguro magandang i-explain ninyo kasi although sinasabi niya parang ready naman na siya, 'di ba? Kung ano't ano man, pero may binanggit din siya na kung sakasakali pwede din bang talagang i-seek niya yung kanyang right na yon syempre sa Senado doon siya mag-stay for as long as meron bang ano yan limit yan as to
Kunyari, gaano katagal lang siya pwede nandoon? Mhm. Well, wala nga, eh, kasi itong parang protective custody ng Senado Mm. o kaya ng House of Representative, it's very discretionary. At nandun siya nakaangkla sa, kapag may nakikita o kapag mukhang may miscarriage of justice o kaya Mm. injustice, aba, eh, karapat-dapat naman kumbaga proteksyonan. Pero hindi siya immunity na talagang hindi mo makakasuhan o hindi mo madadala sa kung saan mang husgado yung isang senador. Hmm. At tingin ko hindi rin tama yun ano, na poproteksyonan ng Senado ang isang, kriminal o inaakusahang kriminal. Mhm. Ang nakita ko, pumapayag yung Senado, discretionary nga, eh, 'no, pumapayag yung Senado o kaya yung House of Representatives kung nakikita nila na meron namang, parang tanning or meron namang possibility na aalis yan sa poder. Oo. Kumbaga Hmm. ay may naka-file na motion Mm. to dismiss, may naka-file sa Supreme Court na habeas corpus. Mm. Kumbaga, eh, kino-contest according to the process. Kaya kung ang iniisip ni Senator Bato ay pagtatago lamang, hindi po kami pabor dun. Kasi ano yan, pagtatago forever, Mm. and then also, depende yan sa Senate President. Pag natapos na yung term nila, o papaano? Mm. Wala namang rules nga yan. I see. Kaya, kung ang hirap namang mag-suggest ano? Pero, kung magsisik ng protective, custody, temporary custody si Senator Bato, sana it is under the context that he is already submitting himself to the jurisdiction of the court. Yun nga, oh. Alright. Okay. Kumbaga, may warrant ka tapos kini-question mo sa korte. Mm. Hindi yung may warrant ka tapos nagtago ka na lang sa Senado. Unfair naman yun, di ba? Mm. Okay. Balikan ko lang po itong disqualification ni Karim Khan. Hindi siya nakaapekto sa kaso ni dating Pangulong Duterte. Nananatiling malakas yung mga ebidensya natin, Attorney Conti, ng Pilipinas laban sa kanya. Well, yan ang tingin namin. At Okay. sa punto nga namin, yung disqualification request na, kasi tumulong ka sa ibang biktima, Ah. hindi ganun kabigat Hindi ang dating. conflict of interest. Oo, kung defense ang tinulungan niya, Oo. di talagang maski kami, hindi pwede yan. Pero ito, nag-review kasi siya daw ng isang submission, communication ng isang grupo ng mga biktima. Mm. May nakausap siya dating witness. At ito pa, kumbaga meron namang mitigating circumstances o nakakagaan. April pa lang, dinisclose na ni Karim Khan sa team niya. Mm. Bago pa ito magka-issue ng warrant of arrest, ha? So sabi niya, uy, guys, ha, na-review ko to. Kaya, hindi siya nag-participate dun sa decision making. Mm. Maski dun sa warrant. Sabi niya, o sige, ipaubaya ko sa inyo. Just look at the evidence and do not look at what I submitted probably or kumbaga wag niyong tingnan kung sino ang gumawa, kung sino ang nag-review. Apo. Tingnan niyo kung ano yung laman. Hindi rin ho kaya itong pagkaka-disqualify ng ICC po na judges no kay Chief Prosecutor Karim Khan parang mas maging kampante kasi 'di ba ang mga Duterte ho ang humiling naman yung disqualification na yan noong Agosto. So para siguro matanggal lahat ng doubts. Ganun po ba pwedeng ganun din ang kinahinatnan nito kaya nagkaroon ng ganitong disqualification po? Ganun na nga. Kaya kung maski sa mga biktima, tingin ko may konting hinga din o at least wala nang question pa. Yung disqualification ni Karim Khan ay tinutulan ng Office of the Public Counsel for Victims na nagsasalita ngayon para sa mga biktima. At yun din yung punto niya na sa totoo wala kaming nakikitang pangangailangang mag-recuse. Pero, well, kung sabi ng court, edi sige. Kumbaga, okay, para lang sure. Okay. Hindi, pero on a matter of principle, tingin namin hindi. Pero kung i-disqualify, okay, sige, moving along. Kaya kumbaga, kung in terms of relief, edi pati mga biktima, okay, So okay po yung mga can go biktima. past that. Okay lang din. Alright. Hindi naman namin kumbaga pinaglalaban si Karim Khan dahil
kumbaga, kailangan siya para sa kaso. Ang kailangan see. natin, Alright. ebidensya. Ebidensya. Okay. Attorney Conti, maraming Thank you, salamat. attorney. Salamat, ingat po. Ingat, Attorney Cristina Conti, ICC Assistant to Counsel at abogado ng mga pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killing, so EJK.